Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang American action film na may pamagat na Mechanic Resurrection. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita ang lugar ng Rio de Janeiro sa Brazil, kung saan ang ating bida na si Arthur Bishop ay namumuhay ng mapayapa. Sinusubukan niyang kalimutan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hitman. Pineke niya ang kanyang sariling kamatayan at binago ang kanyang pagkakakilanlan upang hindi siya muling makilala. Nakatira si Arthur sa isang magarang bangka sa isang magandang tourist place sa tabi ng dagat. Tuwing umaga, pagkagising niya, ay umiinom siya ng kape habang pinapatugtog ang paborito niyang musika at pagkatapos ay nagja-jogging siya. Para sa kanyang proteksyon, ay nag-set up siya ng bomba sa bangka para mapigilan ang mga potensyal na magnanakaw. Isang araw, ay pumunta si Arthur sa isang pamilyar na restaurant kung saan kilala siya ng lahat ng naroon. Ngunit sa sandaling umupo siya sa kanyang upuan, ay may isang random na babae na nagngangalang Rennie ang lumapit sa kanya at sinasabing matagal na niya itong hinahanap. Ipinaliwanag ng babae na nagtatrabaho siya sa isang mapanganib na boss at gusto ng kanyang boss na paslangin ni Arthur ang tatlo sa kanyang mga kaaway ng maingat at gagawing natural lang ang kanilang pagkamatay. Dahil sa sinabi ng babae, ay naguguluhan si Arthur at sinubukan niyang lumayo, ngunit nagbanta si Rennie na ilantad ang kanyang lokasyon kung hindi siya sumunod. Pagkatapos ay tiningnan ni Arthur ang lugar at napansin na hindi lang nag-iisa ang babae. May ilang goons itong kasama na may hawak na iba't ibang armas. Nang subukan ni Rennie na kunan siya ng litrato, ay mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang babae at huli na itong nakapag-react. Sa pagkakataong ito, ay naglabas ng baril ang babae, ngunit bago niya ito magamit ay itinulak ni Arthur ang mesa patungo sa kanya at pinipigilan ang kanyang mga galaw. Sabay-sabay din ang pag-atake ng lahat ng goons kay Arthur. Ngunit dahil siya ang bida, ay lahat ng kanyang mga kalaban ay natalo niya nang hindi man lang pinagpawisan. Nang malaman ni Arthur na mas dumami na ang kalaban na paparating, ay sinamantala niya ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong ng dumaraan na escape tram. Gayunpaman, sumunod si Rennie at ang kanyang mga tauhan at sinubukang barilin siya mula sa loob ng tram. Sinubukan pa nga ni Rennie na umakyat sa kanya, ngunit bago niya ito magawa, ay nagpasya si Arthur na gumawa ng matapang na pagtalon papunta sa likod ng isang hand glider upang makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Sa sumunod na eksena, pagsapit ng gabi, ay bumalik siya sa kanyang bangka at nakita niya ang mga kahina-hinalang lalaki na nag-i-inspection dito. Ito ay nag-udyok sa kanya na i-activate ang mga bombang inilagay niya sa kanyang bangka. Dahil dito, ay sumabog ang mamahaling bangka at agad na napaslang ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos, ay pumunta si Arthur sa isang lumang container van kung saan itinago niya ang kanyang mga armas at kagamitan, kabilang ang mga peking pasaporte, mga mobile phone. Pagkatapos, ay kumuha siya ng pera at lumipat sa isang liblib na isla sa Thailand. Doon, ay muling nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si Mi at pinayagan siyang manatili sa kanyang lumang kubo na hindi na niya nagamit, maraming taon na ang nakaraan. Pagkaalis ni Mi, ay pumasok si Arthur sa kanyang silid at binuksan ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy, kung saan siya ay nagtago ng higit pang mga armas at kasangkapan. Determinado siyang protektahan ang kanyang sarili at malaman ang higit pa tungkol kay Rennie, ay sinimulan niya itong imbestigahan sa pamamagitan ng isang lihim na online website. Hindi nagtagal, ay in-upload niya ang larawan ni Rennie na naklik niya kanina at natuklasan ang relasyon nito sa isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Crane, kung saan ang taong ito ay may madilim na kasaysayan kay Arthur. Nang sumunod na araw, ay may isang magandang babae na nagngangalang Gina ang pumasok sa beach resort ni Mi at naghahanap ng mga pangunang lunas para sa kanyang mga pasa. Napansin ni Mi ang mga pasa ng babae at nagtanong tungkol sa kanila, ngunit hindi umimik si Gina at umalis agad. Sa gabing iyon, narinig ni Mi ang mga hiyawan na nagmumula sa isang kalapit na bangka at nasaksihan niya si Gina na marahas na minamaltrato ng isang lalaki na tinatawag na Frank. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, si Mi ay sumugod kay Arthur para humingi ng tulong, ngunit ang ating bida ay nag-aatubili na makisali. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumulong din siya. Pagkatapos, ay tiningnan niya ang pangyayari sa pamamagitan ng kanyang binocular at tumungo sa bangka. Sa kabila ng kanyang pagtatangka ng mga tuwiran kay Frank, ay sinubukan ng lalaki na gumamit ng sandata, kaya nagkaroon sila ng pisikal na alitan. Sa huli, ay aksidenteng natamaan ni Arthur ang kanyang ulo sa isang metal na poste at nawalan ng hininga ang lalaki. Nang makita ni Gina ang walang buhay na katawan, ay nahimatay ito. Nagawa siyang dalhin ni Mi ng ligtas sa baybayin, habang hinahanap ni Arthur ang susi ng bangka.
Sa kanyang sorpresa, ay natuklasan niya ang isang baril, pasaporte ni Gina, at isang cellphone na may kasamang larawan ng kanyang sarili. Dahil dito ay nabigla ang ating bida ka-recap sa kanyang natuklasan. Kaya, sinunog ni Arthur ang bangka at bumalik sa kubo. Pagkatapos nito, ay galit niyang ginising si Gina at ipinakita sa kanya ang larawan at tinanong siya tungkol sa koneksyon niya kay Crane. Sa una, ay tumanggi siyang magsalita ng anuman, ngunit nang tinutukan siya ni Arthur ng baril, ay inamin niya na siya ay na-blackmail na magtrabaho para kay Crane. Kasunod nito, ibinunyag ni Gina na dati siyang nagpapatakbo ng shelter para sa mga human trafficking na biktima sa Cambodia. Ang buhay ni Gina ay normal lang, at ang lahat ay kaaya-aya. Ngunit, nagbago ang lahat isang araw, nang patayin ng mga alipors ni Crane ang isa sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, ay pinilit nila si Gina na tanggapin ang misyon, at nagbanta na sasaktan ang mga batang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa sumunod na eksena, kinabukasan, ay napansin ni Arthur ang isang bangka sa malapit na may ilang lalaking nagmamasid sa baybayin. Hinala ni Arthur na ipinadala ito ni Crane, para mabantayan ang misyon ni Gina. Para palayasin sila, ay nagpanggap sina Arthur at Gina na magkasintahan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tradisyonal na kaugalian ng Thai. Habang lumalalim ang gabi, ay humingi ng paumanhin si Gina kay Arthur sa pagkakasali niya sa kanyang mapanganib na kalagayan. Kasabay nito, ay ibinahagi ni Arthur ang kanyang sariling masakit na nakaraan at nagtalakay na naging ulila siya noon at ibinenta sa isang gangster na nagsasanay ng mga batang sundalo. Binanggit niya na kasama niya si Crane noong mga panahong iyon at napakalapit nila sa isa't isa. Gayunpaman, nang maging mahirap ang sitwasyon, ay tumakas si Arthur na naiwan ang kanyang kaibigan. Naniniwala si Arthur na ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Crane na maghiganti laban sa kanya. Habang ang dalawa ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa buhay, ay nagkakaroon sila ng koneksyon, at sa pagkakataong yon ay pinainit ng dalawa ang gabi. Sa sumunod na eksena, matapos tiyakin ni Arthur kay Gina ang kanyang kaligtasan, ay isiniwalat ni Arthur ang kanyang planong pabagsakin si Crane at nangakong hindi niya gagawin ang 3 pagpatay gaya ng hinihiling. Sa halip, balak niyang alisin mismo si Crane. Sa isang taos-pusong kilos, ay ibinigay niya kay Gina ang relo ng kanyang ama na may mahalagang alaala mula sa kanyang nakaraan at hiniling niya sa babae na ingatan ito hanggang siya ay bumalik. Gayunpaman, di gumana ang kanilang mga plano nang biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis sa dalampasigan at ang isa sa kanila ay kinilalang tauhan ni Crane. Sinubukan ni Arthur na labanan sila, ngunit sa pagkakataong ito ay natalo siya at kalaunan ay dinukot si Gina. Upang mailigtas niya ang babae, ay pumayag siyang makipagkita kay Crane, at sa wakas ay magkaharap na sila pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabihan ni Crane si Arthur ng nakakatakot na ultimatum para palayain si Gina, kung saan kailangan niyang magsagawa ng 3 pagpatay, at gagawin niya itong parang natural lang. Ang unang target ay si Krill, isang kilalang arm dealer na nakakulong sa Malaysia sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Upang maghanda, ay kumuha si Arthur ng mga pampasabog at itinago bilang chewing gum, shark repellent sa isang balat na lata, at isang nakatagong kapsula ng isang sigarilyo. Gumawa din siya ng peking ID at nagpanggap na isang wanted na kriminal. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa lansangan ng Malaysia, ay nadakip siya ng mga pulis at ikinulong. Sa sandaling nasa loob na ng kulungan ang ating bida ka-recap, ay tinipon ni Arthur ang impormasyon tungkol kay Krill at natuklasan na ang kanyang mga tauhan ay patuloy na binabantayan siya dahil sa maraming pagbabanta sa kanyang buhay. Maya-maya, si Arthur ay matalinong nagnakaw ng kutsilyo mula sa isang bilanggo sa oras ng tanghalian at nang maglaon ay namagitan siya nang sinubukan ng isang dating tauhan na patayin si Krill at nailigtas niya ang buhay ng kanyang target. Palibhasay humanga sa kanyang mga kilos, ay inanyayahan siya ni Krill na maghapunan at pumayag na manatili ang kanyang mga tauhan sa labas. Sinamantala ni Arthur ng husto ang pagkakataong ito, kung saan palihim niyang pinaslang ang kanyang biktima. Pagkatapos, ay sinabihan ni Arthur ang mga tauhan ni Krill na huwag istorbohin ang kanilang boss dahil busy daw ito sa pagdarasal. Pagkatapos, ay pinindot niya ang security alarm at gumawa ng butas sa dingding ng kulungan gamit ang paputok na gum na dinala niya. Nilunok din niya ang tracking pill na ibinigay ni Crane at gumamit ng shark repellent para tumalon sa tubig nang hindi napapansin. Pagkatapos nang matagumpay siyang makaiwas sa lugar, ay sumama siyang muli sa mga tauhan ni Crane sa isang fishing boat na naghihintay sa kanyang pagdating sa gitna ng karagatan. Sa sumunod na eksena, ay nagbigay si Crane ng video na patunay ng kaligtasan ni Gina at binanggit ang susunod na target na si Adrian Cook. Si Cook ay isang human trafficker sa Australia.
Nagbibigay din si Crane sa kanya ng limitasyon sa oras kung saan dapat mapaslang niya ang susunod na target sa loob ng 36 na oras. Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, ay nagsagawa si Arthur ng masusing pagsubaybay at nalaman na ang penthouse ni Cook ay lubos ang seguridad, maliban sa isang cantilever pool. Pagkatapos ay gumawa si Arthur ng isang plano upang makalusot sa penthouse ni Cook mula sa ibaba. Upang gawin ito, ay nagpanggap siya bilang isang milyonaryo at nag-schedule ng isang pulong sa realtor ng gusali. Nagkunwari si Arthur na interesado siyang bumili ng apartment na nasa ibaba mismo ng penthouse ni Cook. At nang naabala ang realtor, ay kinunan niya ng larawan ang susi. Nang sumunod na araw, ay nagpanggap na naman siya bilang isang profesional na technician at sinimulan ni Arthur ang kanyang misyon. Gamit ang kanyang duplicate na susi ay nakakuha siya ng access sa apartment na ipinakita sa kanya ng realtor at nagbukas ng glass shield para umakyat sa swimming pool. Hindi nagtagal, umabot siya sa ilalim ng pool, nag-drill ng isang butas at nag-set up ng isang espesyal na paputok doon. Kasabay nito, tumalon din si Cook sa pool para sa kanyang regular na paglangoy. Bigla niyang nakita si Arthur, ngunit bago siya makatawag ng tulong, ay nabasag na ang salamin na humantong sa kanyang pagkamatay. Di nagtagal, ay nasaksihan ni Crane ang insidente sa balita at ngumiti. Bumilib si Crane sa abilidad at kakayahan ni Arthur. Sa sumunod na eksena ng maglaon, sa isang video call, ay matalinong binibigyan ni Gina si Arthur ng impormasyon tungkol sa mga numero ng nakalagay sa bangka na nakuha niya sa pamamagitan ng pagposisyon sa sarili, malapit sa isang bintana. Ang ating bida ka-recap ay tumawag sa kumpanya ng bangka at sinubaybayan ang lokasyon nito gamit ang numero. Matapos makuha ang eksaktong lokasyon, ay umarkila siya ng helicopter at lumipad doon, dala ang isang bag ng kagamitan. Sa sumunod na eksena, ay palihim na pumasok si Arthur sa bangka at isa-isang pinatay ang mga bantay. Gayunpaman, ay muli siyang nahuli habang sinusubukang iligtas si Gina. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nagpakita si Crane at binabalaan siya na huwag na itong subukang muli. Kung gagawin pa niya ito, ay agad na babarilin si Gina. Di nagtagal, ay itinalaga kay Arthur ang kanyang huling target na si Max Adams, isang Amerikanong nagbebenta ng armas kung saan napakarami din tauhan ang nagbabantay sa kanya. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, ay natuklasan ng ating bida ka-recap na ginagamit siya ni Crane para alisin ang kanyang mga kakompetisyon sa kalakalan ng armas na nag-udyok kay Arthur na magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa misyon. Gayunpaman, nagpapatuloy siya sa kanyang plano. Binaril ni Arthur ang isa sa mga bantay ni Adams mula sa malayo. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang emergency helicopter upang marating ang kuta ni Adams. Sa loob, dinisable niya ang mga security camera at mahusay niyang pinaslang ang mga bantay. Sa pagkakataong ito, ay inihatid si Adams sa kanyang room. Ngunit naantala sila ni Arthur dahil sa ginawa niyang pagma-functions ng elevator. Di nagtagal, nang makarating si Adams sa kanyang silid, ay nasa loob na si Arthur at naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na patayin siya kaagad, ay iminungkahi ni Arthur ang isang alyansa upang pabagsakin si Crane. Kahit papaano ay nakumbinsi niya si Adams na makipagtulungan at sinimulan nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagpeke sa kamatayan ni Adams. Makalipas ang ilang oras, habang sinisiyasat ni Adams ang kanyang mga submarino, ay isang bomba ang sumabog doon na naging dahilan upang marami ang nasawi. Sa kabutihang palad, si Arthur ay nakahanda sa ilalim ng tubig at siya ay mabilis na dumating upang iligtas si Adams. Sa pagbahagi ng tangke ng oxygen, ay ligtas niyang ginabayan siya palayo sa pagsabog, patungo sa pinakamalapit na beach. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa telebisyon at idineklara ng mga balita na namatay si Adams sa ilalim ng tubig dahil sa pagsabog. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Arthur kay Crane sa telepono at inangkin ang responsibilidad para sa ikatlong pagpatay. Gayunpaman, ay nanatiling hindi kumbensido si Crane hanggang sa makita niya ang konkretong ebidensya ng pagkamatay ni Adams at humiling na makita muna ang bangkay ng kanyang target. Bilang tugon, hinimok ni Arthur si Crane na bisitahin ang submarino ni Adam at hanapin ang kanyang bangkay doon. Sabik na kumpirmahin ang bangkay ni Adams, ay inutusan ni Crane ang kanyang mga tauhan na hanapin ang katawan ni Adams, at paslangin na din nila si Arthur dahil wala na itong silbi. Ngunit, bago sila makarating sa nasabing lokasyon, ay nag-set up si Arthur ng mga lethal traps. Habang isa-isang bumababa ang mga tauhan ni Crane, ay nakita nila ang kanilang mga sarili na nahuhulog sa tusong inilatag na mga bitag o nagiging biktima ng palihim na paglapit ni Arthur. Sa paglipas ng sandali, ay lalong nababatid ni Crane na malaking banta si Arthur sa kanyang mga plano.
Nang napagtanto ni Crane na siya na ang susunod na target ni Arthur, ay ginamit ni Crane si Gina bilang pain at inilagay siya sa labas sa bangka upang akitin si Arthur. Habang papalapit ang ating bida sa ilalim ng tubig, ay napansin niya si Gina na nakatayo malapit sa helipad. Pagkatapos ay naglunsad siya ng walang awa na pag-atake sa mga gwardiya ni Crane at pinatay sila ng paisa-isa. Sinubukan din ni Gina na tumulong ngunit nasugatan siya sa labanan. Nang makita ito, ay mabilis siyang inilagay ni Arthur sa isang emergency release pad para matiyak ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito, ay pinaslang ni Arthur ang lahat ng tauhan ni Crane at sa wakas ay nagharap sila sa isang brutal na hand-to-hand combat. Nang napagtanto na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patay na, ay mabilis na inactivate ni Crane ang bomba sa bangka. Kasunod nito, nagkaroon ng tensyon ang dalawa, ngunit mabilis na nagtagumpay si Arthur at itinali si Crane sa bangka gamit ang isang kadena ng angkla. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang segundo, ay sumabog ang bangka na tila napaslang silang dalawa. Mula sa malayo, ay nagmamasid si Gina sa kawalan ng pag-asa na naniniwalang isinakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili upang ibagsak si Crane. Pagkatapos, ay malungkot na bumalik siya sa Cambodia kasama ang mga bata at naghahanap ng aliw sa kanyang trabaho. Ang mga araw ay naging buwan at naka-move on na si Gina sa pangyayari. Ngunit isang umaga ay biglang sumulpot si Arthur. Mukhang maayos naman siya kaya nagulat si Gina. Sa kabilang eksena ka-recap, ay sinisiyasat ni Adams ang mga labi ng bangka ni Crane at inalis ang mapanlikhang plano na nagbigay daan sa pagtakas ni Arthur. Nakakita siya ng video na ebidensya ng isang diving bell kung saan ito ay isang silid na naglalaman ng nakulong na hangin na nagpapahintulot kay Arthur na makaligtas sa pagsabog. Dahil sa kanyang nalaman, ay humanga si Adams sa angking husay at talino ng ating bida at binura ang mga video footage ng pagtakas ni Arthur upang mapangalagaan ang kaligtasan ni Arthur. Sa wakas ay nakalaya na si Gina mula sa pagkakahawak ni Crane at ang kanilang muling pagsasama ay nagmarka ng bagong kabanata sa kanilang buhay na puno ng pag-asa at pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!